Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa lahat na nagkakatipon po para sa tinapay mula sa langit. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Hesus na sana'y gabayan niya po tayong lahat sa ating buhay sa araw-araw at manangan tayo sa kanyang kakayahan para mabago ang ating buhay sa pakikinig ng mabuting salita na nagmumula sa kanya, tinawag para sundin ang kalooban ng Diyos. Title, The Priest, The Family of Aaron. Basahin po natin ang Numbers 3:1-4. Ang tungkulin ng mga Levita. Ito naman ang lahi ni Aaron at Moises nang kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab na siyang panganay at sina Abihu, Eleazar at Itamar. Sila ang mga tinalagang saserdote sa tuldang tipanan. Ngunit si Nadab at Abihu ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai nang magsunog sila ng handog kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy na hindi itinalaga para roon. Ang Numbers 1 and 2 ay nakapokus sa pagkuha ng census at pag-aayos ng iba't ibang tribo. Ngunit ang number 3 ay tumutukoy naman sa responsibilidad ng mga Levita. Sa nabasa natin, kinausap ni Yahweh sina Aaron at Moises sa bundok ng Sinai at binanggit ang kanilang salinlahi. Kabilang dito ang mga anak ni Aaron na si Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar na itinalaga rin bilang mga pari. Sa kanilang pagkakatalaga, ito ay isang malaking karangalan para sa kanila. Isang natanging tungkulin sa templo upang maglingkod kay Yahweh. Dahil hindi naman tayo ang nagluklok sa sarili natin, kung ang Diyos na tumawag sa atin at nananangan tayo sa Kanya dahil siya lang ay may kapangyarihan nun. Ngunit namatay ang dalawang anak ni Aaron. Sila Nadab at Abihu ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai dahil sa pagsusunog ng apoy na hindi naman itinalaga para roon. At ang tirang anak ni Aaron, sina Eleazar at Itamar na naglingkod bilang saserdote. Pinapaalalahanan tayo ng mga bersikulo rito. Dito sa mundo bilang mga Kristiyano, tayo ay may mga tungkulin sa simbahan na dapat kampanan ayon sa tungkulin pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag tayo yung gagawa ng mga bagay na hindi pinag-uutos ng Diyos upang hindi tayo mapahamak tulad nila Nadab at Abihu. Ito ang nagpapakita ng Diyos na tumawag sa atin ay banal at mga pangyarihan. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang dapat na sundin. Ang pagsunod sa Diyos ay may kakibot na pagpapala, ngunit ang di pagsunod sa kanyang utos, dulot ay kapahamakan. Kaya pag tinawag tayo ng Diyos na maglingkod tayo at sumunod sa kanyang kalooban. Ngunit hindi mapalad ang managinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Lucas 11:28. Manalangin po tayo para sa pangwakas na panalangin. Mapagpalang Diyos, marami po salamat sa mabuting balita na aming narinig. Naway gawin namin sa aming buhay ang mag-aral at sumunod po sa inyong kalooban at patuloy kaming magtiwala kay Jesus na inyong anak. Hindi lang po sana sa pakikinig ang aming gawin, kundi ang kalooban niyong bigyan kayo ng pagsamba at pagsunod sa inyong kalooban. Purihin natin ang Panginoon Jesus. Amen.